Alam mo na ba ito mga kabayan? Na makakatanggap ka ng 10,000 pesos pag umidad ka ng 80 years old pataas. Good news po ito para sa mga senior citizen. Kung di mo pa alam, halika't panoorin mo ang bidyong ito. Good news to senior citizen na edad 80, 85, 90 at 95 years old. Makakatanggap na po kayo ng 10,000 pesos na cash gift. Simula January 2025, ipapatupad na ng National Commission of Senior Citizens ang Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Ayon sa batas na ito, hindi lang mga senior citizen na centenarian o umabot sa 100 years old ang makakatanggap ng cash gift mula sa gobyerno. Under this law, ang mga senior citizen na umabot sa edad na 85, 90 at 95 ay may matatanggap na rin na cash gift. Magkano ba ito? 10,000 pesos po para sa edad 80 at another 10,000 pesos naman kapag umabot ka sa edad na 85. Kapag naabot mo ang edad na 90, makakatanggap ka ulit ng 10,000 pesos. At kapag nag-95, 10,000 pesos na naman ang iyong matatanggap. Kapag umabot ka naman sa edad na 100,000 pesos ang cash gift na para sa inyo. Ito po ay para lamang sa mga senior citizen na natural born at dual citizen na Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas o sa abroad. Hindi po dito kasali ang mga Pilipino na iba na ang citizenship. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang edad 80, 85, 95 at 100. Dapat mag-apply kayo dito in advance. So, kailangan 4 na buwan to 6 months bago sumapit yung ika-80, ika-95, ika-90 at ika-100 na birthday ninyo. Dapat mag-file na po kayo ng application para sa cash gift para ma-process nila agad ang application. Ang unang gagawin ay mag-fill out ng application form. Ida-download po ang application form sa ncsc.gov.ph o pumunta po sa pinakamalapit na OSCA o LSWDO o DSWD office sa inyong municipality o sa inyong lungsod. Tiningnan ko po sa website ng NCSC itong application form pero wala po akong makita. So ang gagawin po ninyo, mas maigi pa na kayo ay pumunta na lamang, magpa-assist kayo sa mga kakilala ninyo or mga kamag-anak ninyo para makahingi ng form sa OSCA or Office of the Senior Citizens Affairs o Local Social Welfare Development Office sa inyong lugar. Ihanda ang mga sumusunod na document. Una ay application form, original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID, certificate of live birth, birth certificate po na galing sa PSA, national ID card, 2x2 picture at full body na litrato ng beneficiary na nakaprint po sa A4 size na bond paper. Okay? Tapos, endorsement letter mula sa city, municipal mayor kung saan nakatira ang beneficiaryo. Kung sakali po na wala kayong primary ID, pwede naman po ang mga secondary ID at mga secondary documents. Kung ano-ano ang mga yan, iisa-isahin po natin yan later. Kung sakaling hindi kayang mag-apply ng personal ng senior citizen, pinapayagan po mag-file ang itinalagang authorized na representative with special power of attorney. Para po sa mga katutubo na walang PSA-issued birth certificate, ang kailangan po ay original na certificate na inisyo ng National Commission on Indigenous People na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa nag-a-apply na senior citizen. Kailangan din po ng late registration of birth. Magpapa-late registration po kayo sa PSA. Sa mga Muslim naman na walang PSA-issued birth certificate, kailangan po ng original certificate mula sa National Commission on Muslim Filipinos. Kailangan din po ng late registration ng inyong kapanganakan. Pang-anim, ipapasa po ang mga application form ninyo at ang mga documents at mga requirements sa alinman sa inyong OSCA o LSWDO. Ito po yung local DSWD sa inyong lugar o
OSCA Office o ang Office of the Senior Citizens Affairs. Para sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General, Department of Migrant Workers o Commission on Filipinos Overseas ang pagpapasahan ninyo ng inyong mga document. Paano kung walang primary ID ang nag-a-apply na senior citizen? Narito po ang mga tinatanggap na secondary IDs. Pero kailangan po ay 2 secondary IDs ang inyong ipipresent. Gaya po ng passport, senior citizen ID na issued ng OSCA, PRC ID, at iba pa. Ito po yung listahan, pagmasdan nyo na lang pong mabuti. Ito naman ang kailangan na secondary IDs or secondary documents para sa mga Pilipinong senior citizen na naninirahan sa abroad. Maraming salamat for watching. Stay safe!